Naniniwala ang China na hindi sila ang pinatutungkulan sa tinatawag na final joint statement ng foreign ministers ng ASEAN kaugnayan sa issue sa agawan ng teritoryo. Wala naman daw kasi silang tinatawag na reclamation activity ngayon sa South China Sea. Nakatutok si JP Soriano. Nilinaw ng China na wala silang kahit anong reclamation activity ngayon sa South China Sea. Kaya hindi raw sila ang pinatutunguhan ng final joint statement ng ASEAN foreign ministers kung saan iginiit nila na mahalagang ipatupad ang non-militarization at no reclamation ng mga isla at bahura na pinag-aagawa ng China at ibang ASEAN countries. Sabi ni Wang Yi, ang foreign minister ng China, kumpleto na ang ginawa nilang reclamation. 部分外长对填海造地表达了关切。 也就是说，它不是东盟10个国家的共识，实际上也就是1、2个国家的外长讲到了这个方面的关切，而且我要告诉大家的是，中国在2年前就停止了填海造地了，或者就完成了填海造地，完成了我们的陆地吹填了。如果说现在谁还要说填海造地的话，肯定不是中国。 Sabi pa ng China, maging sa joint statement daw, malinaw na hindi sila ang pinariringgan. Bukod kasi sa mga claimant countries, may malaya daw na nakakalayag sa South China Sea tulad ng Amerika at Japan dahil sa free navigation. Kahapon, sinabi ng mga bansang Amerika, Japan at Australia na dapat kilalanin at sundin ang naging desisyon ng Arbitral Tribunal patungkol sa sovereign rights ng Pilipinas sa 200-mile exclusive economic zone nito. Legally binding daw kasi ito. Sa desisyon ng tribunal, sinabi nitong walang legal na basihan ang pag-angkin ng China sa lahat ng isla at bahura na nasa loob ng 9-dash line map nila na sumakop na rin sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Sa pagtatapos ng ASEAN 50, sinariwa ni Pangulong Duterte ang pagsisimula ng ASEAN na nooy ay binuulang ng 5 bansa. Sabi ng Pangulo, ang pangunahing layunin daw ng ASEAN ngayon ay para mas patatagin pa ang rehiyon. We want a region that is stable, where democratic institutions work, where nations regard each other with mutual respect and understanding, and while the rule of law reigns supreme in the relations between states. When President Rodrigo Roa Duterte announced to the Philippines that we will now be standing on our feet, that we will now be implementing an independent foreign policy, that the Philippines will have a loud but calming, firm but stabilizing voice in the international community. JP Soriano, Nakatutok, 24 Oras.